Guys, welcome to Lems Gadget Zone. Okay, sold na naman tayo ng another PS4 Slim na brand new. Kay Sir Bernie naman, no? So, kahapon kay Sir Nelvin, ito kay Sir Bernie. So, ito yung unit, sir. So, open na natin. So, ito yung mga kasama, sir. Ito yung dalawang urig na controller na na-request mo, tsaka yung 1TB external hard drive. So, open na natin. Ayan. So, yan na. Nag-open na po siya. So, papakita ko lang sa iyo dito, sir, sa video na to kung paano ina-activate yung PS4 na binili mo, sir. So, simpleng-simple lang naman to, sir. Hindi mo nakakailanganin ng mga USB or anything. Basta, papasok ka lang sa internet browser. Yan. So, back natin. So, then sync in lang natin, sir, yung isang controller. So ito yung isang controller. Ayan. Nakita nyo, sir, nagpula siya. So punta ka lang dito, sir, sa new user. Tapos create tayo ng isa pa. So skip lang. So yan, user 2. Yan. So na-create na natin siya. So connected na yan, sir. Then, balik na tayo rito sa PS4 mo. Punta ka lang dito sa, sir, sa internet browser. Ayan, tapos maglo-load yan, sir. Wait mo lang siya mag-load. Ayan, sir, pag nakita mong launching payload, antayin mo lang yung gold hen. Ayan. So, pag nag-load na yung gold hen, sir, press mo na yung PS button sa PS4. Okay, so, importante, sir, maintindihan nyo to kasi meron ditong tatlong folder after mo ma-activate. So, dito sa extended, sir, pansinin mo may mga exclamation point. Yan. Dito kasi nakaload yan, sir, itong mga games na to. Yan. So, gagawin mo, sir, sasaksak mo tong external. So, bago ka dapat, sir, mag-activate, wag mo muna isasaksak to. Kasi minsan kasi, sir, hindi nagsasucess yung pag-activate ng jailbreak. Minsan, nagre-restart yung PS4. Possible kasi na makorap yung mga laman niya. So, mas advisable, sir, na ikabit mo siya after mo ma-activate yung jailbreak. So, lagyan na natin siya rito sa ating USB slot. Yan. So, pag na-input yan, sir, yan, mapapansin mo, sir, may nagbi-blink doon sa taas. So, niload niya na yung mga games na to, sir. Itong nandito sa extended na folder. So, malalaro mo lang itong mga games na to, sir, kapag sinaksak mo na yung external hard drive natin na 1 tera. Okay, sa mga interesado, guys, na magpa-extend ng mga games sa PS4 nila, pwede po kayo mag-avail sa akin ng external hard drive na for PS4. Para dumami pa yung games na gusto nyo or may mga gusto kayong games na wala pa rin sa mismong PS4 nyo. So, less hassle na to, guys, compare sa dadalhin nyo pa yung unit para magpa-copy. So, mag-avail na lang kayo sa akin, guys, ng external hard drive. Then, plug and play na lang siya dun sa PS4 na jailbreak na meron kayo. Okay? So, dito naman, sir, sa folder, wala ka namang gagalawin dito since di mo namang gagamitin to and not for jailbreak yan. So, dito ka na sa internal. Sa internal, sir, ito yung mga games na nakasave dito sa may PS4 unit mismo, sa loob ng PS4 mo. So, ito po yung mga nakalagay na games. Ayan. So, kung gusto mo makita yung kabuuan, sir, punta ka lang dito sa library. Tapos, games. So, ayan, a total of 55 games yan, sir. Hindi kasama yung playroom dyan, sir. Kaya akala nyo 56 pero 55 lang yan. So, ayan yung nagkasya sa PS4 na 2 terabyte, sir, na inabil nyo. Na PS4 na 1 terabyte plus 1 terabyte extended storage. Okay? So, yan. Pansinin nyo, sir, na wala na yung, mawawala dyan mamaya yung mga exclamation point once na nag-load na yung extended storage natin. So, basta ganun lang gagawin nyo, sir, pag open. Pupunta lang kayo dun sa may internet browser. Then, automatic na yun mag-activate. Wait nyo lang mag-load yung golden. Same as dito sa video na to.
Ayan sir, pansinin mo sir, wala na yung naglo-load dun sa may upper right na screen natin. So pansinin mo wala na rin yung mga exclamation point dito sa extended storage. So pwede ka nang maglaro ng kahit anong games na pwede diyan. Okay? So for example, itong Tekken 7. Hindi, ito na lang, Devil May Cry 5. So pansinin mo sir, magbi-blink yung extended storage mo. Na yan kasi yung diyan kasi tayo ngayon nagpe-play no ng games. Yan. Devil May Cry 5. Yan, Capcom. RE Engine. Yung gumawa din kasi nito guys, yung same din ang gumawa ng mga Resident Evil. Yan, nag-create na rin siya ng save data. Yan, may mga tips pa siya. So, naglo-load na yan, sir. So, ganun lang, sir, kasimple kapag ka, maglo-load ka ng games dito sa extended storage. Yan, Devil May Cry 5. Okay? So, try naman natin dito, sir, sa internal. So, for example, itong NBA 2K24. So, yan, NBA 2K24. So, itong game naman na to, sir, galing dito sa internal drive. Tapos, sir, panoorin mo tong whole video kasi tuturo ko rin sa iyo kung paano mag safety remove ng extended storage natin para hindi siya mako-corrupt. Okay? So, yan na siya, sir. Skip na natin. So, yan. Di ko na patatagalin, sir. So, yun. Punta ka na dito, sir, sa kapag ka safety remove mo yung extended storage. Punta ka lang dito, sir, sa settings. Tapos, devices. Tapos, punta ka sa USB storage device. Then, nakikita mo tong USB 3.0 super speed. Stop using this extended storage. Then, press yes. Yan. Okay? So, kaya siya nag-block, sir, kasi close niya yata yung NBA game. Yan, close niya yung NBA game. So, kapag ka na safety remove na yun, sir, pwede mo na i-shutdown yung unit. Punta ka lang dito sa power options, tapos turn off PS4. So, bago mo bunutin sa saksak yung PS4, sir, make sure na wala na yung blinking white dito. Para hindi siya mag-corrupt yung storage mo. Yan, tayo lang natin mawala. So, wala na. So, pwede mo na siyang bunutin, sir. Okay, sir. So, balot ko na to, sir. So, thank you. Salamat.